Hello mga Kaps! So for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba sinimulan ang aking small business na Malo and Oreo Pops. Actually, kaka-TikTok ko lang din kaya ako naisipan na mag-take ng risk. Kasi feeling ko hindi sapat yung sinasahod ko sa regular work ko para sa mga gastusin namin sa bahay. Well, nagsimula ako sa mini pancake donut and simula na mag-boom iyon after 1 month ay nag-isip pa ako ng ibang products para magtuloy-tuloy ang extra income ko. Naisip ko rin kasi na baka nagsawa na ang mga customers ko sa donut kaya pinasok ko na rin ang paggawa ng Malo and Oreo Pops. Kaya simulan na natin! Ayan, so para sa ating Oreo Pops, bumili lang ako ng Oreo biscuit na merong sa isang pack ay may lamang 12 pieces. So una, papakita ko muna sa inyo kung paano nga ba siya binubuksan para hindi masira yung cookies. So una, bubuksan ko muna yung sa taas and then yung nasa gilid. Ayan, kasi kapag binuksan natin siya ng normal kung paano tayo magbukas ng chichirya, masisira siya guys. Ayan, so nakita nyo naman dyan sa video ko na buong buo siya. Ayan, so bago ko makalimutan guys, meron tayong 3 ingredients dyan. Yung Oreo, Malos, tsaka chocolate bar. So para saan nga ba yung Malo? So ganito siya yan guys. Kumuha ako ng 10 pirasong Malos, yung kulay puti na malalaki. Tinunaw ko lang siya guys para ilagay siya sa loob ng Oreo natin. Yan, ganyan siya guys. Ayan siya. Bakit nga ba nilagyan ko siya ng Malos? Kasi, yan yung magsisilbing pandikit ko guys sa popsicle sticks ng ating Oreo. So, ganito lang siya guys. Ipapalaman lang natin siya dyan sa loob. So, lalagyan na natin siya sa ating cookies. So, paano nga ba natin paghihiwalayin ang Oreo nang hindi siya na sisira or nababasag. So, katulad lang din siya guys na nasa commercial, yung tip na binigay nila, yung iti-twist mo lang siya, tsaka mo siya hihilahin para maghiwalay sila. At once na napaghiwalay mo na sila, lalagyan na natin yung tinunaw natin na Malos doon sa part kung saan may filling. Doon natin siya ilalagay. So, kunti lang naman ang ilalagay natin guys, huwag masyadong marami kasi kapag masyadong marami, aapaw siya. Magiging messy tignan yung ating Oreo Malo Pops. So, ganito lang dapat. Konti lang siya. Ayan. Tapos, after nyan guys, pag nalagyan mo na siya, ididikit mo na ngayon dyan yung ating popsicle stick. Kasi sinubukan ko siya dati guys. Talagang nasira siya. Tapos, pagka-dip ko sa chocolate, natanggal siya. Kaya yan yung best way para hindi siya matanggal sa popsicle sticks. At isa pa sa advantage ng ating tinunaw na Malos, kapag squeeze mo siya, parang pag nakikita mo siya is para siyang siksik sa filling. Ayan. Ayan, so dito na tayo sa chocolate bars, yung kung saan ididip natin yung ating Oreo. So, ang binili kong chocolate bars dito guys, ang brand niya ay Dutch. Mas preferable ko ang Dutch sa inyo kasi mas madali siyang matuyo. Unlike yung ibang chocolate bars like Beryl, sobrang tagal niyang matuyo, guys. Ayan. So, ang ginawa ko dyan, guys, meron kasi yan siyang 4 na slice. Sa 2 slice niya siguro, makakapag-dip na ako ng 8 to 10 Malo Pops. So, ni-slice ko lang siya ng maliliit para mas madali siyang matunaw. So, isa nga pala sa mga tip ko guys, lalo na doon sa mga first timer. Actually, naranasan ko rin siya. Kailangan yung paghihiwaan ninyo o yung chopping board, kailangan tuyo siya. Pati yung kutsilyo guys na pang i-slice ninyo or kung ano man yung mga gagamitin ninyong panghiwa, kailangan tuyo rin siya. Tapos, yung mug na paglalagyan ninyo ng mga in-slice nyo mga chocolates, kailangan free din siya sa mga moist. Yan. Kasi once na
meron lang siyang patak or konting moist doon sa lagayan mo, sa kutsilyo or sa chopping board mo, may tendency guys na masisira yung consistency ng chocolate mo. Magiging siyang dry or parang magiging sandy. Yun, ganun siya. Pero dun sa mga ibang bars kasi minsan talagang pangit talaga yung consistency niya. Ang ginagawa ko na lang para maging maganda yung kanyang consistency, nilalagyan ko siya guys ng oil. Ayan, kailangan pa konti-kunti lang yung paglagay ng oil. Wag naman yung sobrang dami na kasi ang nangyayari sa Dutch, kapag sobra yung paglagay mo ng oil, matagal siyang matuyo. So, yun yung tip ko guys na kailangan tandaan po ninyo. Para hindi po sayang yung ating gagawin. So, yan. Magdidip na tayo guys. Ididip nyo lang yung inyong Oreo Pops sa chocolate bars. Yan. Actually, kapag chocolate bars guys, mas nakakatipid ako kasi kakulay lang nung cookies yung ating chocolate bars. Kasi after nyo siyang i-dip, itataktak nyo pa siya yan guys kasi sayang din naman yung kung sobrang kapal, 'di ba? Alay kapag yung mga ibang flavors like strawberry and ube, ayan, kailangan makapal talaga yung pagkakalagay mo ng dip para hindi kita yung cookies. Ayan, so itataktak mo lang siya. Ayan, harap at saka likod guys ha, para maganda siyang tignan. Ayan. And i-make sure nyo rin guys na yung tip ng mug nyo o ng bowl, kailangan malinis siya guys kasi dyan natin tinataktak yung popsicle sticks para malinis lang tignan yung ating mga popsicle sticks, no? And kung mapapansin nyo dyan sa video ko, nakapag-dip na rin ako ng malo. So, paano ko nga ba tinusok yung malos doon sa popsicle sticks? So, ang advice ko lang din guys, lagyan mo lang din ng oil yung pinaka-tip ng popsicle sticks mo para doon sa malo pops. Para hindi ma-deform yung malos natin kapag tinuhog mo na siya. And dito na tayo sa may pinakamasayang part, yung ating pagdi-design. Ayan, yung ating pagdi-drizzle. Drizzle kasi yung tawag dyan, guys. Bali, hindi pa kasi ako ganun ka-master sa pagdi-drizzle. Kaya medyo mabagal pa ako dyan and hindi pa siya ganun ka-perfect tingnan. Di bali, mapag-aaralan nyo rin yan, guys. At kung hirap kayo sa mga design, marami namang mga design na makikita nyo sa TikTok. Ayan, search nyo na lang siya doon. And wala! Ayan. So, kung makikita nyo guys, meron na rin siyang mga toppings or mga grudgies. Ayan. Lagyan-lagyan ko lang siya. And kung mapapansin nyo, napaka-colorful niya. Kasi since ang target ko is mga bata sa school. Ayan. So, syempre kapag makulay, mas attracted ang mga bata. Ayan. So, bali yan guys, binibenta ko lang siya yan. Yung mallows natin na merong 2 piraso, nabebenta ko siya guys ng 7 pesos. And yung atin namang mallow pops, nabebenta ko siya ng 10 pesos. At syempre, para maging magmukhang presentable ang ating mga paninda, kailangan natin siyang ibalot. Ayan. So, bumili lang ako guys sa Shopee ng 3x5 na OPP plastic. Ayan. So, sakto dyan yung ating Oreo Mallow Pops at saka yung ating Mallow Pops. Ayan. Tapos, bumili lang din ako ng wire na 800 pieces na siya. Mura lang naman siya yun, guys.
O, 'di ba? Mas cute siyang tignan. Ayan. At nung medyo tumubo-tubo na tayo sa ating pagbebenta, ayan, nagpagawa na rin nga ako ng stamp para mas makilala yung aking small business. Ayan. So, ang naisip naming pangalan dyan is yung local honey pastries. Ayan. I-search na lang din sa Facebook. Ayan. Bali, tinatatak ko siya isa-isa dyan sa ating mga popsicle sticks para dun sa mga customer natin na bibili, at least aware sila kung saan gawa yung ating Mallow Pops. Ayan. So, para ma-follow na rin nila tayo sa ating mga social media para ma-update sila sa mga other products na i-offer pa namin. Ayan. O, diba? Mas cutie siyang tignan nung nilagyan na natin siya ng pangalan sa popsicle sticks. Ayan. So, yun lang naman guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. And kung isa ka man sa mga susubok sa ganitong klase ng small business, ay huwag ka na magdalawang isip dahil napakalaki ng kikitain mo. Siguro sa una mahirap siyang gawin, pero once na nakita mo kumikita ka na, ma-enjoy mo na rin siya. There you have it guys. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, so please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para mas updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. See you guys! Bye!